Magandang araw. Ang ating tatalakayin ay ang ethical na paggamit ng teknolohiya. Sa kasalukuyang panahon, ang teknolohiya ay hindi lamang kasangkapan sa komunikasyon at pagkatuto, kundi bahagi na rin ng pang-araw-araw na pamumuhay. Dahil dito, mahalagang maunawaan ng mga mag-aaral na ang paggamit ng teknolohiya ay may kaakibat na pananagutang moral at panlipunan. Ang etikal na paggamit ng teknolohiya ay tumutukoy sa wasto, makatarungan at responsableng paggamit nito ng may paggalang sa karapatan ng iba at sa mga umiiral na batas at pamantayan ng lipunan. May ilang mahalagang aspekto ng ethical na paggamit ng teknolohiya. Una ay ang paggalang ng karapatan at pribasiya o privacy. Ang bawat individual ay may karapatang maprotektahan ang kanyang personal na impormasyon. Etikal ang paggamit ng teknolohiya kung hindi basta-basta nagbabahagi ng personal na datos ng iba, humihingi ng pahintulot bago mag-post ng larawan, video o impormasyon, at gumagamit rin ng ligtas at tamang privacy setting. Pangalawa, katapatan at intelektuwal na pagmamayari. Bahagi ng etikal na paggamit ng teknolohiya ang pagiging tapat sa akademiko at profesional na gawain. Kabilang dito ang pag-iwas sa plagiarism o plagiarismo at wastong pagsipi sa mga sanggunian. At hindi rin pag-aangkin ng gawa ng iba bilang sariling likha. Pangatlo, responsableng pakikipag-ugnayan sa digital na espasyo. Ang teknolohiya ay nagiging daluyan ng ugnayang panlipunan. Etikal ang paggamit nito kung iginagalang ninyo ang opinyon ng iba kahit may hindi pagkakasundo. At iniiwasan rin ang cyberbullying, panlilinlang at mapanirang pananalita. Ginagamit ang wika ng may paggalang at pagpapahalaga sa kapwa. Pang-apat, mapanuring paggamit ng impormasyon. Hindi lahat ng impormasyon sa internet ay tama at mapagkakatiwalaan. Etikal ang paggamit ng teknolohiya kung sinusuri ang pinanggalingan ng impormasyon. Hindi basta nagpapakalat ng maling balita at disinformasyon at gumagamit rin ng teknolohiya upang magpalaganap ng kaalaman at kabutihan. Panglima, balanse at disiplinadong paggamit ng teknolohiya. Ang labis at maling paggamit ng teknolohiya ay maaaring makaapekto sa kalusugan, pag-aaral at ugnayan sa kapwa. Ethical ang paggamit kung may malinaw na limitasyon sa oras ng paggamit at hindi napapabayaan ang tungkulin bilang mag-aaral o mamamayan. Ginagamit rin ang teknolohiya bilang kasangkapan at hindi kapalit ng tunay na ugnayan. Narito ang ilan sa mga dapat tandaan ng mga guro at mag-aaral sa paggamit ng teknolohiya. Una, ang teknolohiya ay kasangkapan, hindi isang layunin. Ang teknolohiya ay dapat magsilbi sa layunin ng pagkatuto at pagtuturo. Hindi nito dapat palitan ang kritikal na pag-iisip, malalim na pag-unawa, at makataong ugnayan sa loob ng klase. Tandaan na ang mahusay na aralin ay hindi nasusukat sa dami ng ginamit na digital tools, kundi sa lalim ng pagkatutong naabot. Pangalawa, may kaakibat na pananagutan ang bawat digital na gawain. Para sa mga guro, maging huwaran sa wastong paggamit ng teknolohiya. Gumamit lamang ng mga lehitimo, mapagkakatiwalaan at ethical na sanggunian. Igalang rin ang intellectual property at privacy ng mga mag-aaral. At para naman sa mga mag-aaral, syempre pananagutan ang bawat post, komento at mga isinumiting output. Iwasan ang pandaraya, plagiarismo at maling paggamit ng AI at iba pang digital tools. Tandaan ninyo na ang kilos sa digital na espasyo ay may tunay na epekto sa akademiko at panlipunang konteksto.
Pangatlo, perbesiya at seguridad ay bahagi ng etika. Para sa ating lahat, mahalagang ingatan ang personal na datos at mga account. Huwag basta-basta magbahagi ng larawan, mga video o impormasyon sa iba. Gumamit din ng matibay at responsableng digital security practices. Ang paggalang sa privacy o privasiya ay paggalang sa dignidad ng tao. Pang-apat, hindi lahat ng nasa internet ay tama. Tandaan natin na ang magsanay ng mapanuring pagbasa at pananaliksik. Suriin ang pinagmulan ng layunin at ang kredibilidad ng impormasyon. Iwasan ang pagpapakalat ng maling balita at misinformation. Tandaan, ang kaalaman ay bunga ng pagsusuri, hindi ng mabilisang pag-access. Panglima, ang wika at asal online ay salamin ng pagkatao. Gumamit ng magalang at responsableng wika sa digital na pakikipag-ugnayan. Iwasan ang cyberbullying, panlalait at mapanirang diskurso. Isaalang-alang ang damdamin at perspektiba ng iba. Tandaan, walang off ang etika kahit nasa online na espasyo. Pang-anim, isaalang-alang ang pagkakaiba ng kakayahan at akses. Maging sensitibo sa digital divide ng mga mag-aaral at magbigay ng alternatibong gawain kung kinakailangan. Huwag ipagpalagay na lahat ay pantay na akses sa teknolohiya. Sa mga mag-aaral naman, igalang niyo ang kakayahan at sitwasyon ng inyong kapwa. Iwasan ang pagmamataas batay sa husay sa teknolohiya. Ang inklusibong edukasyon ay isang etikal na pananagutan. Pangpito, disiplina at balanse sa paggamit ng teknolohiya. Magtakda ng malinaw na hangganan sa oras at layunin ng paggamit. Iwasan ang labis na pagdepende sa teknolohiya at bigyang halaga ang pahinga, makipag-ugnayan at refleksyon. Tandaan, ang teknolohiya ay dapat magpalaya at hindi magpaalipin. Pangwalo, ang teknolohiya ay dapat magpalaganap ng kabutihan. Gamitin ang teknolohiya sa pagbabahagi ng kaalaman at positibong adhikain. Hikayatin ang etikal, makabuluhan at makataong inobasyon. Iugnay ang digital na kasanayan sa pananagutang panlipunan. Ang tunay na husay sa teknolohiya ay nasusukat sa ambag nito sa kapwa at sa lipunan. At panghuli, paalala para sa lahat, ang etikal na paggamit ng teknolohiya ay isang patuloy na proseso ng pagninilay at pagpapasya. Hindi sapat ang kaalaman sa teknikal na paggamit, higit na mahalaga ang kakayahang magtanong, magmuni at managot sa bawat kilos sa digital na espasyo. Sa ganitong paraan, nagiging instrumento ang teknolohiya hindi lamang ng kaunlaran kundi ng makataong pag-unlad. Yun lang, maraming salamat.